Nandoon pa rin siya. Sa sulok. Tumingin sa akin. Kahit 3 taon na siyang patay. Hayaan niyo akong ikwento kung paano nagsimula ang lahat. High school pa lang kami noon sa Mayon High School sa Albay. Kami ni Carlo, pinagkakatiwalaan ng aming coach na si Ginoong Reyes para sa debate team. Ang problema, palaging kulelat ang aming team sa mga inter-school competitions. Desperado na si Ginoong Reyes. Isang araw, tinawag niya kami para sabihin na may nahanap siyang special coach para sa amin. Isang mentor na galing pa raw sa Iloilo, kilala sa galing sa pananalita at pagpapabulaan ng mga argumento. Ang pangalan niya si Ginoong Rafael. At dito nagsimulang maging kakaiba ang lahat. Nag-aalab ang determinasyon ng aming coach, ngunit may nagbabadyang dilim sa likod ng pag-asang ito. Mag-comment ng kung naniniwala kayo sa mga ganitong kwento dahil lalala pa ito. Unang beses naming nakita si Ginoong Rafael sa library ng school. Nakaupo siya sa pinakadulo, malayo sa ilaw, na parang ayaw niyang makita siya ng sino man. May hawak siyang makapal na libro, at kahit mainit, nakasuot siya ng mahabang manggas at sombrero. Magandang umaga po, Ginoong Rafael, bati ko. Magandang umaga rin sa inyo, mga binata, sagot niya, at napansin kong parang may kakaiba sa boses niya. Medyo paos pero may lalim. Hindi siya tumitingin sa amin ng direkta. Si Carlo ang medyo matapang. Kami po si Ben at si Carlo mula sa debate team. Alam ko, sabi niya. Nakahanda na ba kayong matuto? Magaling talaga si Ginoong Rafael. Ang galing niyang magturo ng lohika, ng retorika. Parang may kakaiba siyang kakayahan na makita ang butas sa bawat argumento. Pero ang dami niyang kakaibang gawi. Palagi siyang nakasuot ng pangmahaba kahit tirik ang araw. Hindi siya kumakain sa kantin kasama namin at palaging may dalang sarili niyang dermos. Hindi rin namin siya nakikita sa umaga. Palagi siyang dumarating tuwing hapon at umaalis bago magdilim. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala. Isang gabi, habang nagre-research kami ni Carlo para sa isang debate, nakita namin ang lumang yearbook ng Mayon High School. Na-curious kami kung nakasulat doon ang pangalan ni Ginoong Rafael, baka alumni siya o dati ng guro. Habang binubuklat namin, may nakita kaming larawan ng isang debate team mula sa taong 1,960. At doon, sa gitna ng grupo, may isang lalaking kamukhang-kamukha ni Ginoong Rafael. Carlo, tingnan mo to, bulong ko. Imposible, sagot ni Carlo, namumutla. Ito si Ginoong Rafael, pero 1,960 ito. Gaano na siya katanda? Lumipas ang ilang araw, at nag-iba ang pakiramdam namin kay Ginoong Rafael. Pakiramdam namin may tinatago siya. Isang hapon, habang nagpapahinga kami sa ilalim ng mangga, nakita namin si Ginoong Reyes na kausap si Ginoong Rafael. Nagtatago kami para hindi kami makita. Ginoong Rafael, kailangan niyo nang umalis, sabi ni Ginoong Reyes, halatang kinakabahan. Bakit? Hindi ba't masaya ang inyong mga estudyante sa aking pagtuturo? Tanong ni Ginoong Rafael, ang boses ay parang nagbago, mas malalim. Hindi ito tama. Nagsisimula ng magtanong ang mga tao. At ang mga mata niyo, bakit nagliliwanag sa dilim? Hindi niyo naiintindihan, Ginoong Reyes. Kailangan kong matulungan ang mga batang ito. May misyon ako. Kailangan nilang manalo. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, bigla na lang naglaho si Ginoong Rafael. Walang paalam. Kinabukasan, lumabas sa balita ang tungkol sa isang matandang lalaki na natagpuang patay sa isang liblib na bahagi ng Iloilo, ilang araw bago namin nakilala si Ginoong Rafael. Ang pangalan niya, Rafael de la Cruz. Ayon sa balita, kilala siya bilang isang napakagaling na debater noong kabataan niya, ngunit namatay na matagal ng panahon dahil sa isang kakaibang sakit. Ang nakakagulat, may kasamang lumang larawan ng Rafael de la Cruz, at ito ang larawan ng lalaki sa yearbook.
Hindi namin inakala na ang aming special coach ay isang multo. Isang espiritu na hindi pa rin matahimik dahil sa pagmamahal niya sa debate at sa kagustuhang manalo. Napanalunan namin ang kompetisyon, pero hindi namin kailanman nakalimutan ang presensya ni Ginoong Rafael. Hanggang ngayon, tuwing maglalakad ako sa library ng Mayon High School, pakiramdam ko nandoon pa rin siya, sa sulok, nakamasid, nagbabantay. Kaya, totoo ba ito o katang-isip lamang? I-comment ang inyong mga nararamdaman. At kung may sarili kayong karanasan tulad nito, ibahagi ninyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.